Ang yelo, mentras lumalaki makina, mas efficient. Maliit ang investment mo dyan, pero malaki kapital mo dyan. Tagal gumawa ng yelo. Kung may labas ka kasi, mas maganda yon. Malilinisan mo yung mga galon bago pumasok sa loob ng building. Bigla po kayong napaisip nung sinabi ko na yung package 10 iba lang. Well, pag tubig ulan, basic filter yon. Kasi pinakamadaling linisin, tubig ulan. Kasi technically, tubig ulan is already distilled water. Pero actually, ang nakikita kong pwede ko pang i-upgrade sa 10 is gawin ko siyang remineralization. Kasi kung kaya namin tanggalin ang minerals, kaya pa rin namin ibalik ang minerals. I have client, 18 years from now, yun pa rin makina ko ang gamit. Technically, hindi po napapalitan basta-basta kasi nanghihinayang si client na gumagana pa naman, kumikita pa naman, bakit ko papalitan? Dun sa setup and installation, ano na yung kasali dun? Kasama na, so you have the machines. Yeah. And I think Lovely mentioned something about yung housing din. Apo. Kasama na po yun, yung mga carpentry works, gas line, piping layout, included lahat yan. Ano yung hindi included? Kung maglalagay tayo ng ABR, AVR, yes. hindi yan kasali. Yung tinitingnan ko na unit would be isang set ng industrial tapos 4 sets ng commercial. Ang kinoconsider po namin sa industrial kasi is yung mga comforters. Kung Airbnb kasi ang purpose mo talaga, boss, I will highly recommend to get the industrial kasi malaki-laki yung drying and washing ng industrial tsaka heavy duty. Konti lang din naman difference, di naman ganun kalaki. Practical sa mga Airbnb ang malalaking washer, hindi yung commercial. Kumbaga, whatever included sa package, sasama pa rin natin. Mga tayong tatanggalin dyan. Kasi hindi yung pwede pagsamahin yung industrial at commercial. So pag mag-i-industrial ka, industrial siya na lahat. Kumbaga, iba yung included na setup namin for the industrial. Iba rin. Kaya kung bibili ka niyan, magkahiwalay talaga ng linya. Para may isolation pa rin tayo sir. In case may problema sa kabila, meron ka pa rin mapa. Parang pareho din yun. Yung cost niya is same. Mura lang kasi pag yung China. Oo. Quality okay naman. Tsaka may warranty naman siya. Ang yelo, mentras lumalaki makina, mas efficient. Maliit ang investment mo dyan, pero malaki kapital mo dyan. Tagal gumawa ng yelo eh. Yung mga ganyan, kumikita naman pero mabagal eh. Pag dumami na ang kliyente nyo, mahirapan na kayo. Itong mga to, ginagawa namin yan, pang simula, okay. Pero hindi ko marekomenda na ganyan kung talagang pang negosyo. Kunyari, sample ko, nakuha mo Robinson, boss. 100 kilo, 100 sako araw-araw para masupplyan nyo. Sir, nakabili na si Sir ng 195. Nag-down po kami ako. Reservation. Okay yan, pero pag lumakas ang negosyo, boss, bitin na bitin ka dyan. Kasi 195 kilos. Ang start lang po. Saan? Sa Baguio? Hindi. Bilyas. Bilasis lang. Maniwala ako sa Baguio mo nilagay. Talaga. Kasi sa Baguio, tambakang beer house doon, tambakang club doon, tambakang kainan doon. Ang daming customer doon. Pero kung Villasis, sino customer mo dyan? Kabibilang mo sa daliri mo eh. Tsaka kung ganyan naman ang benta mo, boss, hindi ka naman lalaban sa palengke kasi kalaban mo, black ice. Mura sila eh. Iyon ang tatalo sa'yo kung palengke ang lalabanan mo, boss. Siyempre, sila, bulto kung bumili. Eh, ikaw, bago ka makagawa ng isang bloke nila, ganun, ilang oras. Pero kung gusto mo talagang laban, meron tayong malaki yan. 5 tunnel, 10 tunnel, yan. Ano yung capital mo? 5 tunnel. Nasa 3.5 yun. Hindi naman sobrang laki ang kailangan kasi parang dalawang ganyan nakasukat. Alam mo, actually, my wife, she is from Antique and it's a fishing town. Yan ang magagandang location, boss. Alam mo, every time na pumunta ako doon, meron silang property. Nandun na rin yung mga mangingisda. Ang problema ng nila talaga is Yelo. Yelo. Pupunta pa sila sa next town over for ice. Akala natin, ang yelo, kung mainit, doon lang mabenta. Yung mga malalaki nilang boats, pupunta pa ng Palawan. Sa Palawan, ang planta ng yelo doon, na malaki, no? El Nido, Puerto Princesa, may mga plantang malalaking yelo. Boss, nung nandun ako sa El Nido last few months, nag-ano kami, parang Philippine Mototourism. I was there for almost a week. In-observe ko yung yelo doon. Hanggang alas 11 ng gabi, nagdi-deliver si Mr. Priest. Sabi ko, kasipag ng mga tao, hanggang alas 11 ng gabi. Ibig sabihin talaga, laki ng demand, boss. Giisa ka doon eh, na planta ng yelo. Tapos may client pa ako, sir, na nagpunta rito, taga El Nido rin. Awa ng Diyos, sir, malakas naman po yung negosyo niya. Kanya lang, kahit sabihin mo na ganun, sa sobrang daming tao na pupunta doon, talagang malakas na pagkakakitaan ang laundry at yelo doon. Sipin mo, sir, umabot kami, alas 10 na ng gabi yon, kumain kami. Yung laundry, laba pa rin ng laba. Hindi tumitigil. Kasi yun yung mga ma-observe mo eh, mga, hindi mo naman hinahangad na lumakas ng kasi
kasing lakas nila. Pero kahit pa paano, yung part ng customer nila makuha mo kahit pa paano. Wala ka lugi doon. Yung 5-tonner namin, sir, is 3.5 So, kailangan ko ng lupa tsaka building. Lalagay lang natin sa shop mo, may lupa ka ni. So not necessary din na... Hindi na. Ano? Para siyang ganyan na malaki na binili mo lang sa akin, dadaling ko lang doon. Sasaksak lang natin doon. So parang ganito rin. You might consider. Kung ito lang kasi, boss, 195 kilos, I will say bitin yan. Minarket mo na eh. Pag minarket mo na yan, mabitin ka, yun na. Yung sa misis ko, pinag-iisipan ko paano ako kita dito sa property nila dun sa Antique. Yellow, boss. Kaya nga, kasi nga, every time na nandun ako, complain ng mga mangingisda, yellow. Ang mahal-mahal daw. It's a good start na makapag ka ng yellow doon. Tapos sir, ang yellow kasi hindi kailangan na parang sa water station. Ang building yan sir, kahit may bubong na parking area lang. Kaya lang, pagka ganyan kalalaki, 2 tons pataas, 3-phase na po yan. Kailangan po naka 3-phase po yung electric mo. So kumbaga, bibili tayo ng phase converter kasi mahal din ang apply sa electrical company ng 3-phase. So meron naman solution palagi. Lalagyan lang natin ng phase converter, okay na yun. Alam nyo ba ang reason kung bakit ako gala ng gala? Kasi nakakakita ako ng business opportunity doon eh. May demand pala ng ganito dito. So yun, kapag ka ganun, kung di ko kaya man maglagay doon, edi kahit paano ma-share ko sa mga nakakausap ko. Ilan yung mag-ooperate ng that ice business? Isa lang. Yung anak ko nga na-operate mag-isa yan eh. 8 years old eh. Kasi pag ganun mo sir, pipitin mo lang ng ganon, tapos laglag na ng laglag ang yelo doon. Ang mga yelong ganyan sir, ang gustong-gusto nan, andar ng andar. Ayaw yan yung patay sindi ng patay sindi. Gusto niyan, pag in-start mo ng morning, gamitin mo tuloy-tuloy yan. Pag sa gabi po pinapatay. Sabi ko kasi, mas gusto ko yung 24 hours, bugbugin mo yan eh. Para bumalik agad ang kapital. Kasi pag uminit na yung mga motor niyan, uminit na yung mga cooling system niyan, tuloy-tuloy na lang yun. Ang malalakas na negosyo na malalagyan mo dyan, lagi mo tandaan yung maraming tourist spot. Yun yung key point natin eh. Antique, madami din dyan sir eh. Kasi daming tourist spot dyan eh. Baguio, daming tourist spot dyan. Daming napuntang tao. Kung Villasis, konti lang ang market niyan. Pero yung mga, sabi ko nga, kung water station, anywhere you put, pwede. Pwede mong Pero sa pinag-uusapan natin, laundry, yellow. Those companies, those business, kinakailangan mo talaga ng magandang pwesto. Kumbaga, accessible, madaling puntahan, madaling ma-access, madaling makita, visible ka. Yung maliliit na to, wala namang problema kahit saan mo dalhin yun eh. Karga mo lang sa pick-up yan, maililipat mo yan, boss eh. Hindi naman na necessary na site visit pag sa ice machine na lang. Wala na. Kasi parang refrigerator lang yan eh. Sasaksak mo, andar na yan eh. Appliances lang yan eh. Pero kung yung malalaki kasi, kunwari, 1 tonner pataas. Boss, kailangan natin planuhin yun. Kasi lalagyan namin ng exhaust, for example. Ang lakas kasi ng buga ng hangin nun sa likod na kailangan lumabas yung hangin na mainit. So, you knowing yung water quality ng Villa system, kailangan pa ba yung filtration system? Ito, may kasama tong maliit pero filter lang. Ayun, kung gusto mo magbenta ng purified ice, pwede naman kitang lagyan. Pili ka sa akin ng maliit. Yung tagpo 40K, meron ba tayo? Out of stock? Yun. Pag may stock ka dumating, dadagdag lang natin doon. Purified ice ka. Kaya po ba yun sir lang ganyan? Oo, kahit yung maliliit na kahit kasi liit lang yan eh. Yung maliliit na natin, pinandodonate sa eskwelahan, ayun. Ganun po sir. Isuro dito. Yung ganyan no? Wala po kasi stock sir. Yan na. Pag may stock ka dumating, boss. Lagi naman may dumarating, boss. Kaya lang, pag may dumating talaga, ubusan. Pwedeng reserve na po kami. O bayaran mo kay Lovely. Kumbaga, magbabayad ka ng reservation para pag may dumating, tatabi na para sa'yo. 50%? Pwede, mura lang naman eh. Pero ang stock natin dyan, meron tayong tagga 120, no? 800 gallons per day. Yan, may stock kami dyan. Maliit lang yun, sir. Malakas lang ang capacity. Ganyan lang din kalaki yun. 400 GPD lang yan, sir. Yung binabanggit ko. Yung nandyan, 800 gallons per day. Malakas yun. At 195, how many gallons is that? Konti lang yun eh. Parang overkill yun for this one. No. Sa atin kasi, boss, hindi baling overkill, wag lang kulang. Kasi pag kumukulang ka dyan, mag-i-shutdown yan. Instead na magpuproduce pa siya ng mas maraming yelo, nag-i-shutdown yan. Palagi ganun, boss eh. Ang computation ko, kailangan laging mas malakas ang water source mo, yung supply na ginagamit mo doon sa processing. Kasi kapag nabitin yon, syempre, nagalagay kami ng device para mag-shutdown yan. Kailangan namin maglagay ng ganun para maingatan namin yung product. Bisitahin mo yung Antique, boss. Check the place. Tignan mo yung kapal ng tao. So many times, every time na pupunta ako, yung mga bankero, anong problema niyo dito? Ice. Siyempre, walang problema sa tubig. Yellow, may problema. Kakaiba, ano? Okay. Nako, ako magpapasalamat, sir. At na-meet ko kayo. Thank you so much.
And glad to meet you po. Si sir, bumili na siya ng yelo na maliit. Opo. Yung 195, sir, ka. Tapos ngayon, ang Hibs naman. I just want yung, let's just say na, para ma-site visit, Yeah. para ma-anticipate ko kung ano yung problems na kailangan namin gawin on our side. Sir, thank you so much. Have a good day. Ingat po kayo sa biyahe. Na. Bye-bye. Bigla akong naisip na paano lalakad yung makina ko, wala akong down. Ewan ko sa'yo, paano palalakaran yung walang Oo down? nga sabi ko, kailangan ng gumalaw. Oh, kailangan may decision making ka. Kailangan may movement. Kasalukuyan kasi yung pinagagawa ko na yung building. Okay. Sabi ko, baka sumabay yung pagkatapos yung makina. Mm. Sabi ko, kailangan bago ako alis, magkita kami nung BB9. Anong baby 9? Package 9. May bagong pangalan pala, sir, ha? Akala ko kasi yung iniisip ko kahapon, tumawag nag-ring ako kay Lisa. Mm. Tapos ano po yung sabi ko, hindi ko na sinagot. Sabi ko, sana ihulog ko na lang sa video yung pera ito para hindi na kami pupunta. Oh, ba't di mo hinulog na lang? Wala kaming kontrata, sabi ko. Alam ba ang kontrata? May kontrata kayo nung nag-reserve kayo, di ba? Yung ba yung kontrata? Yes, sir. Kontrata na yun eh. Okay. Kontrata yun. Nag-reserve ka, di ba? Once na nag-reserve ka, ginawan ka na po ng kontrata. Maghihintay na lang po ako ng notification. Opo. Maghihintay po kayo hanggang mayari namin yung machine. Ganun talaga. Kami naman, naghihintay din kami na mayari building mo. Kaya pinabibilis ko eh. Huwag mong bilisan. Baka pumangit. Slow but surely tayo. Di ba merong 3 faucet? Paano ang gagawin pala? 3 faucet. Oo. Iabang nyo po ng nakabaon. Kung ano yung nasa layout, yun po yung gagayahin. Tapos kami maglalagay ng faucet. Pag kami tanong si contractor, patawagin niyo po dito para ma-assist po nila. Isa lang po ba ang hugasan? Isa lang naman, pero pwedeng gawing dalawa. Maglagay ka sa labas. Pwede mong gawing dalawa para mas maganda. Lagay lang po natin sa labas. Parehas lang ka-size. Yes, sir. Pero kung isa lang, pwede na rin. Opo. Kung may labas ka kasi, mas maganda yon. Malilinisan mo yung mga galon bago pumasok sa loob ng building. Alam pa niya yung mag-install ng power washing. Kami mag-install nun eh. Hindi ko lang alam kung alam niya kasi hindi ko po kilala yung gumagawa nun sa inyo. So, ang i-ready lang niya yung lababo. Ganun po. Building, lababo, electrical wire ng building mo, drain. Lahat naman po yun, ibigay na mo po sa layout eh. So, ganun na lang. Opo, may gusto po kayong malaman? Wala na. Manunod na lang ako sa'yo. Nay? Basta kung may mga concern kayo, sabihan nyo lang kami. Sir. Basta patawagin ko yung Opo, kung duda siya bago buhusan yung ano. Basta ang bilin ko lang, yung PPR, bago buhusan, nakaabang lang po yun. PPR yung tubo. Yung kulay puti. Pwede po yung puti. Opo. Yung bang tubo, pwedeng sa labas lang po yung nakikita. Pwede po yun. Pwede, mas maganda yun. Wala akong sinabing mas maganda yon, pero okay lang naman po yan. Okay na rin yun. Pagka naka-expose po yan, madaling i-troubleshoot kung may problema. Pero kung nakabaon, much better kasi hindi mo nakikita. Malinis. Meron bang special tools doon? Fusion machine. Pag dikit sa PPR, Bibili pa ako ganun. wala po ba yung tubero nyo? Patawagin nyo na lang dito para di po kayo na-stress. Basta, sir, kung there's something na hindi nyo maintindihan, andito lang po kami, patawagin nyo lang po sa amin. Huwag mo masyadong intindihin para di ka na-stress. Hindi ko na inintindi eh. Okay naman pala eh. Hayaan mo kami ang kumausap sa kanya. Sige, gano'n na lang. Opo, sir. Tawag na lang kayo, sir, para makausap. Thank you po. Thank you for coming. Thank you very much. Bossing, salamat sa pagpasyal. Bigla po kayong napaisip nung sinabi ko na yung package 10 iba, no? Well, pag tubig ulan, basic filter yon. Kasi pinakamadaling linisin, tubig ulan. Kasi technically, tubig ulan is already distilled water. From desalination po. From distillation, condensation. Ang linis na po ng tubig ulan. Kaya lang, because of the greenhouse effect, medyo naging acid po ang tubig ulan. Opo. But technically, kung linisin lang, madali. Kasi ganito yan eh. There are so many system na pwede kong gawin. Actually, ang nakikita kong pwede ko pang i-upgrade sa 10 is gawin ko siyang remineralization. Kasi kung kaya namin tanggalin ng minerals, kaya rin pa rin namin ibalik ang minerals using a natural na pamaraan. Pero nowadays kasi ayaw ng mga consumer yung mineral water. Sa ngayon, ako naniniwala ako na time will come. Babalik din kasi tayo naman medyo minsan nagbabago-bago ng panlasa eh. Ang saka for me, ayaw ko kung tama or not, pero ang recommended dapat ang water may mineral.
Correct. Or Tama po kayo. kasi hindi dapat zero. Yeah. Kasi kapag ka zero, wala na po siyang minerals, hindi mo na siya matawag na healthy drinking water. Siguro sir, start muna kami sa package 9. And pag nag-expand, at least we know. Kapag po kunyari, ganito, yung package 9 ninyo, pag lumakas na yung benta, you might consider yung 10 kapag kumikita na. Pero yun nga, if lang, mapag-isip-isipan nyo along the way, yung 10 pwedeng installment eh. Pansinin mo kasi sir, ang pagbili po ng makina, ng mga machine, isang beses ka lang bibili. Hindi ka nabibili ulit for the past 10 years. Nakakita na po ba kayo ng water station na after 5 years, 10 years, binibenta rin makina? Diba? Hindi naman nagpapalit eh. I have client, 18 years from now, yun pa rin makina ko ang gamit. Technically, hindi po napapalitan basta-basta kasi nangihinayang si client na, gumagana pa naman, kumikita pa naman, ba't ko papalitan? Pero, if you just going to analyze and understand kung gaano kalaki ang savings ng 10 doon sa 9, for the past few years or past few days na nag-ooperate ka, doon ka na masasabi mong, sayang pera. Kasi ganito I will give you the perfect example. Sabi mo, bawadi yung gagamitin mong tubig. So every liters ng bawadi, binabayaran mo. Every container, binabayaran mo. Binibili mo yon. Now, kung doon sa 60-40 na tinatawag natin, 60% tumatapon para makabenta ka ng isang container. Pag pinagsama mo yung kalahati pa ng tinapon mo at naibenta mo pa as product, di ba mas malaking profit yon? Mas malaki ang kikitain mo. Kasi bago ka makabenta ng isang container, nagtapon ka ng more than sa isa. Paano kung konti na lang ang tinatapon mo, tapos mas doble yung production capacity na nakukuha mo? Mas malaki ang edge mo. Sa negosyong to, the more na mas malaki ang edge mo, mas malaki ang lamang mo kasi mas malakas mag-refill yung makina mo, hindi nag-iintay ang customer mo, mabilis ang delivery mo, mas maganda yung magiging outcome ng negosyo. Question sir, pag Yes, sir. kukunin ko siyang package, pwede ba yung down payment cash yun, tapos installment yung Yeah, upon installment? opo. Ng ilang month. 1 to 2 years, sir. 1 taon hanggang 2 taon, pwede mo siyang utangin. Kung kaya mong i-cash yung 9, yung 10, kumbaga, ginigisa mo siya sa sarili niyang mantika Yung savings na nakukuha mo, yun ang pinambabayad mo na rin sa monthly mo Ako, ganito lang yan Malakas ang loob ko ipa-terms, pa-installment, kasi negosyo. And nakikita ko na malaki ang advantage mo when you are using the high-end machine. Kumbaga, ako nga, confident akong ipa-terms Kasi kayo, cash na kayo sa 9, okay na yan. Diba? So, zero interest na sir. Walang interest, kumpitin mo. Hindi ako nagpapa-interest. Pag mayaman ka na, tsaka mo na lang sabihin sa akin, sir, na Sir, welcome to Manor. May discount po kayo, sir. Black Friday sales namin. May palagi ako sa Manor, pero hindi ko kayo nakikita kasi siguro nasa office kayo Pero pwede ba sir na ganito, parang yung package na magiging kami ng 409 and then the rest installment. Pwede. Tuntua ako pagka ganun. Siyempre, makakatulong yun sa negosyo pa rin namin. Tapos zero interest sir. Opo. Ay, pwedeng bank transfer. Hindi. Open lang kayong check, sir. Tsaka sir, kakailanganin mo din yan. Alam mo kung bakit? Pag kailangan mo ng supplies. Kasi nagiging negosyante ka na Di ba yung kinukwento ko sa'yo nung nag-start tayo mag-usap? Iba yung pagiging empleyado sa pagiging negosyante. When you are being a negosyante, kailangan mo pa rin ng, kumbaga, quick na, ito, wala akong cash ngayon, pero may cheque ako. Issue mo na ako sa cheque 1 month. Nagagamit mo na yung product, nagagamit mo na everything. And then, kumita na yon bago mo bayaran yung cheque. Tsaka boss, kung kailangan mo ng supplies, kailangan mo ng galon, kailangan mo ng kung ano-ano pa, masusuplayan kita kasi may cheque ka Pero kung wala, how could I do that? Yun palang gamit ko. Yun ang gamit Actually, nun. hindi ko rin maintindihan ever. Na, cheque is our surety in a good faith para bigyan kita ng terms. Tinan mo I don't even need na mag-CI sa'yo. Hindi kita kilala, pero hindi kita isi-CI, hindi kita background check or whatsoever. Pero with that check, yun yung surety na babayaran mo yon pag nag-due date na. Same pa rin sir, no, na 35 days ang Yes, sir. 35 days pa din. Tapos, ano tayo? Parehas lang naman ang cash and installment sa amin. Tapos siguro before installment, siguro mga 15 days before tayo namin mag-order ng machine na for laundry. Yeah, mabilis lang naman pag laundry. Mga 2 weeks. Karamihan sa mga nag-start nito, yung mga hindi pa marunong magnegosyo. Ngayon, kapag ka marunong na magnegosyo, nasa-challenge na. Parang, I want more. I want different business na. Para sa isang hindi naman talaga negosyante, it's a good start. Kasi matututo kang humandle ng tao.
Yan ang number 1 na matututunan mo sa water station. Mag-handle ng tao, gumawa ng sarili mong strategy, marketing, system. Sa water station, ang napansin ko po, isang beses mo lang makakausap ang customer mo. Kaya palagi ko sinasabi, pag nag-marketing, sumama kayo. Makausap mo man lang para mayroong attachment the client and you. So kapag kasi delivery boy, umalis sa'yo, natatangay pati customer mo. Kasi di ka naman kilala. Pero paano ko nagawa yung 700 bottles daily? Ang liit ng population. Hindi na ako